Magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabahagi lang po ako sa inyo ng kabutihan at kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Una po, manalangin muna ako para sa lahat. Amang banal dakilang Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat sa buhay ng bawat isang pasahero na nandito, lalo na po ang driver. Tulungan niyo po sila na ang mga buhay nila ay inyong ingatan at alagaan kasama ang kanilang mga pamilya. Ano man suliranin ang kanila pong pinagdadaanan ngayon, ikaw po ang kasagutan at katugunan. Pagpalain niyo po sila, ang banal na espiritu mo po ay malayang gumitna sa aming paghahatid ng iyong salita ng buhay sa bawat isa. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na espiritu, Amen. Una po sabi, ang salita daw po ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinman tabak na magkabilay talin, tumatagos sa kaloob-looban ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto, nakakaalam, nakakatalasta sa lahat ng mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Walang maikukubli sa Diyos, lahat hayag lantad sa kanyang paningin, at sa kanya ang lahat, bawat isa sa atin, pagdating sa hangganan, magbibigay sulit. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung sinasabing gospel. Mayroon pong 4 na mahalagang kasaysayan ang nakapaloob sa gospel. Una, si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay muling nabuhay. Yan po ang tinatawag na gospel. Wala na pong ibang gospel, liban sa si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay muling nabuhay. Kung walang gospel, wala po tayong kaligtasan. Wala pong makakapasok sa langit kung walang gospel. Narinig nyo na rin po yung sinasabing pagkasilang na muli o yung tinatawag na born again. Yan po ay hindi relihiyon. Yan pong salitang born again at pagkasilang na muli ay ang Panginoong Jesus ang pinagmulan. Hindi po tao ang pinagmulan yan, kundi ang Panginoong Jesus. Sabi po niya, maliban maisilang ka muli, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Hindi mo mapapasok ang kaharian ng Diyos. Yan po ang sabi niya. Kaya mahalaga po, maisilang muli ang tao sa pamamagitan ng kanyang tubig at espiritu. Meron po siyang tinutukoy, espiritu. Bakit po sinabi ng Panginoon na kailangan maisilang muli ang tao? Pag binasa niyo po yung Efeso 2:1 and 5, sabi po doon, patay ang espiritu ng tao dahil sa gawain ng kasalanan at pagsuway. Kaya po marami tayong nakikitang mga tao na hindi maayos ang kanilang mga karakter tulad ng ating government. Kahit na mahuli na ay hindi pa rin sila aamin. Ano naman po ang kalagayan ng mga taong may patay na espiritu? Sila po yung mga tao na puno ng kataasan o yung tinatawag na pride. Mga mapagmataas, mapagmalaki. Lalo na kung may mga position, may mga connection, may mga possession, meron silang mga provision, nakakapagmalaki sila dahil meron silang pinangahawakan na sa kanila ay buog. Yung mga tao pong mapagmataas, ano po yan? Hangang-hanga sa sarili yan. Wala yang pakialam sa iba, walang habag. Ano pa po yung kalagayan ng taong patay ng espiritu? Sila po yung mga sinungaling, mapagawa ng usap, mga mainggitin. Pagka po ang tao may inggit, marami siyang gagawing mali. Ilalayo niya yung relasyon niya doon sa tao, ilalayo din niya yung relasyon niya sa Diyos dahil naiinggit nga siya. Ibig sabihin, ayaw niyang nasasapawan siya. Ano pa, yung po mga taong magagalitin, punong-puno ng hinanakit, pait, sama ng loob. Ubod na ng tagal, ayaw pa niyang tigilan. Patuloy niyang pinapahirapan niyang ang kanyang sarili. Pwede naman niyang bigyan ng kasiyahan ng kanyang sarili. Patawarin lang niya yung nagkasala sa kanya. Yan po ang isang kalagayan ng tao may patay na espiritu. Ayaw niya magpatawad. Yan po ay mga suwail sa magulang. Ang Diyos po, sabi niya sa kanyang salita, igalang mo ang iyong mga magulang. Yan ang unang utos na may kasamang pangako upang ang buhay mo ay mapabuti at ang buhay mo ay humaba. Kaya napakahalaga po talaga saliksikin nyo ang salita ng Diyos dahil ang salita po ng Diyos, yan ang buhay. Bakit po kailangan buhayin ang patay na espiritu ng tao? Kasi nga po, hindi nga po siya makakapasok sa kalangitan, hindi siya matutubo sa kanyang kasalanan kung hindi siya
magkakaroon ng buhay. Kaya pupunta ko po sa salita ng Diyos. Nais mo magkaroon ng buhay na kaugnayan sa Diyos, saliksikin mo ang Biblia o kasulatan. Kasi po lahat po tayo nagkasala, hindi po tayo nakaabot sa hinihinging pamantayan at panuntunan ng Diyos, at ang hinihinging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, spiritual at physical death. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kung narinig nyo na po yung pananampalataya, ano ang pananampalataya, saan siya galing, paano siya darating, sino siya at bakit siya mahalaga. Ang pananampalataya po ay ganito, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Wala siyang kaibahan sa isang magsasaka, meron siyang mga buto o binhi, itatanim niya yan, tapos didiligan. Tutubo yan, hindi niya alam yan kung paano tumutubo, lumalaki, lumalago. At yan ay nagkakabunga. Mayroon siyang pag-asa, pananampalataya na siya ay aani ng bunga. Ganyan po ang pananampalataya. Lahat tayo, umaasa, isang araw, darating tayo sa hangganan. Gusto natin langit ang mga buhay natin. Pero ang Diyos po, parang sa mga nagtatrabaho, nag-aaral, meron po siyang panuntunan na dapat na masunod. Kaya po mahalaga dyan yung tinatawag na pananampalataya. Paano darating ang pananampalataya? Ang pananampalataya darating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Salita po ni Kristo, yan po ang saligan at sandigan ng pananampalataya. Yan po ang pundasyon. Ngayon, paano naman po siya darating? Darating nga po sa pakikinig at pakikinig. Saan galing ang pananampalataya? Mula sa langit, ibinaba ang pananampalataya. Sino yan? Si Kristo. Ang Diyos, naghanda ng isang katawan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At yung katawan na yan, ang siyang nagbayad sa lahat ng hinihinging kabayaran ng mga ginawa nating kasalanan. Yan pong katawan na yan ni Kristo Jesus, ginanap po niya yung ating katubusan. Wala nga po tayong nasunod sa 10 utos. Lahat tayo dumaan sa gawain ng pagpatay. Pwede mo sabihin, wala pa akong napatay na tao. Pero kapag ikaw ay nagagalit, napupuot, at ikaw ay nagmumura sa isang tao, sa mata ng Diyos, iyan ay iyon ang pinapatay. Ganyan po ang gawain ng mga tao na may patay na espiritu. Ngayon, bakit naman mahalaga ang pananampalataya? Kasi nga po, ang Diyos, ginanap na lahat ng hinihinging kabayaran sa ating mga nagawang kasalanan. Tinupad niya na ang kautusan. Naging tao siya, nanirahan sa daigdig ng 33 taon. At pagkatapos, siya ay inusig, pinagbintangan, pinagsapalaran o pinagsugalan ng kanyang kasuotan, ibinilad siya sa kahilian. At siya ay ipinako. Ang dugo niya ay nabuhos, umagos hanggang sa naubos. At sabi niya, bago managot ang kanyang hininga, it is finished. Tapos na, nabayaran niya na ang hinihinging kabayaran ng ating mga kasalanan. At nung siya naman po ay namatay na, 3 araw, 3 gabi, pumaloob siya sa ilalim ng impyerno, kung saan ang kanyang espiritu nagtiis ng hirap, ng sakit, ng kirot sa ilalim ng impyerno. Ngunit, pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. At sabi nga niya, ang kamatayan ay wala ng kamandag. Ang kamatayan ay kanya nang napagtagumpayan. Nabayaran na ang kamatayan. Hawak na niya ang susi ng kamatayan, hawak na rin niya ang susi ng impyerno. Lahat ng sasampalataya sa kanya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga niya, ang kanyang transaksyon dito sa lupa, dito lamang sa lupa para sa ating lahat. Kapag namatay na ang isang tao, wala nang transaksyon dahil ang pinaglalabanan yung espiritu na nakatira sa loob ng katawan. Kaya po, ang salita po ng pananampalataya, napakalapit lamang sa iyong bibig. Napakalapit lamang sa iyong puso. Kung ipapahayag mo na si Kristo ay namatay at siya ay muling nabuhay
Ang sabi po ng Romans 10, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan dahil nanalig ka nang ipahayag mo na si Kristo ay sinampalatayanan mo. Kaya po ngayon ang gagawin ko, hindi naman kita kayang iligtas, hindi naman kita kayang isilang muli, hindi kita kayang baguhin, pero si Kristo at ang kanyang salita, kayang-kaya kanyang iligtas, kayang-kaya kanyang baguhin, kayang-kaya kanyang isilang na muli. Kung nais mo po, gagabayan kita sa isang panalangin. Ikaw ang magbubukas ng puso mo. Kung nais mo sumunod, gawin mo lang po. Dahil siya po lamang ang may kakayanan para ang puso mo ay mapasok niya. Ikaw lamang po ang magbubukas niyan. Kaya sumunod ka po sa panalangin na gagawin ko. Amang banal, mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, kahabagan mo po ako. Naniniwala po ako na ako ay makasalanan at nagsisisi ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan laban sa iyo at laban sa aking kapwa, sa aking mga magulang, mga kamag-anak, kapatid, anak, asawa, kaibigan, kaeskwela, kasama sa trabaho. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko po iyan. Gayun din po yung mga kasalanang nagawa ko sa aking sarili. Patawarin mo po ako. At ako po ay linisin mo ng iyong dugong na buhos sa krus ng Kalbaryo. Amang Diyos na buhay, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pumasok ka at ako'y iyong pagharian. Sakupin mo ako, pagyamanin, paunlarin. Turuan mo po ako para bilangin ang lahat ng araw ng aking buhay. Gawin mo po akong sisidlan, tahanan at tirahan ng iyong banal na espiritu. At ako po ay maglilingkod sa iyo. Mula ngayon, ipinapahayag ko ang pananampalataya ko sa iyong anak na si Kristo Jesus. Pinapahayag ko na ikaw na ang Panginoon at Diyos na maghahari sa buhay ko. Marami pong salamat, kilalanin mo po ako at patuloy na gabayan, patnubayan, samahan, dalhin sa iyong matuwid na daan upang makita ko ang iyong layunin sa hiram na buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po, Ama. Tangkinin niyo po lahat ng kapurihan, karangal at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na espiritu. Amen. Patandaan niyo po, sabi ng Panginoong Jesus, tayo, bagamat tayo masasama, marunong tayong magbigay ng mabuting bagay. Gaano pa ang amang nasa langit ang magbibigay ng kanyang banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya. Kapag naalala mo, mananalangin ka, lagi mong papasukin ang banal na espiritu sa puso mo. Siya ang gagabay, papatnubay, sasaway kung naliliko ka at magtuturo sa iyo sa tama at matuwid na daan. Siya ang magpapala sa iyo upang magkaroon ka ng matagumpay na buhay.